Malamig ang hangin na umiikot sa loob ng silid ng husgado, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng hawak kong itim na bolpen habang idinidiin ko ito sa makapal na papel. Rinig na rinig ko ang sarili kong paghinga, mabagal at mabigat, kasabay ng tunog ng pagkaskas ng tinta sa huling pahina ng dokumento. Pagpapawalang bisa ng kasal, iyan ang nakasulat. Sa pamamagitan ng ilang pirma, tuluyan nang nabura ang 5 taon ng aking buhay na inalay ko sa isang lalaking inakala kong kakampi ko hanggang sa huling hininga. Inangat ko ang aking paningin at tinitigan ang lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Si Mateo. Nakayuko lamang siya, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Hindi man lang niya ako magawang tapunan ng tingin. Wala akong nakitang luha. Wala akong narinig na paghingi ng tawad. Tila ba isa lamang akong ordinaryong transaksyon sa negosyo na kailangan na niyang tapusin. Nakaramdam ako ng kakaibang kamanhiran. Walang luhang tumulo mula sa aking mga mata, ubos na. Matagal nang natuyo ang balon ng mga luha ko sa mga gabing mag-isa akong umiiyak habang hinihintay siyang umuwi. Nang pormal na ideklara ng huwes na tapos na ang proseso, dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ko ang aking bag at tahimik na naglakad palabas ng malaking pintuan na gawa sa makapal na kahoy. Bawat hakbang ko sa mahabang pasilyo ng palasyo ng hustisya ay tila may nakakabit na pabigat. Akala ko, paglabas ko sa pintuang iyon, ay sasalubungin ako ng ginhawa ng pakiramdam ng kalayaan. Ngunit nagkamali ako. Ang tunay na bangungot ay nag-aabang pa lamang sa paanan ng hagdanan sa labas ng gusali. Paglabas ko sa malaking tarangkahan, sumalubong sa akin ang kulimlim na kalangitan ng Maynila. Parang nakikisimpatiya ang panahon sa bigat ng aking dibdib. Bago pa man ako makababa sa ikalawang baitang ng hagdan, isang pamilyar na bulto ng tao ang humarang sa aking daraanan. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo nang magtama ang aming mga paningin. Si Aling Rosa ang aking dating biyenan. Nakatayo siya roon, tuwid, nakapamewang, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapangahas at nanlilisik na tingin. Suot niya ang mamahaling kwintas at hikaw na ako mismo ang bumili noong nakaraang kaarawan niya. Sa likuran niya, tila isang takot na anino, ay nakatayo si Mateo na kararating lamang mula sa ibang pintuan. Ibinulsa ni Mateo ang kanyang mga kamay at iniiwas ang kanyang paningin sa akin. Nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina na parang isang batang walang sariling paninindigan. Walang pagbati, walang kumusta. Agad na itinaas ni Aling Rosa ang kanyang cellphone at iniharap ito sa aking mukha. Sa isang boses na sinadya niyang palakasin upang umalingaw-ngaw sa buong paligid at marinig ng mga taong naglalakad palabas ng husgado, sumigaw siya. Dahil tapos na ang kasal ninyo ng anak ko, tapusin na rin natin ang lahat ng atraso mo. Yung 3 milyong piso na inutang mo sa akin noong nasa Boracay tayo, bayaran mo na ngayon din. Napatigil ako. Nanlamig ang buong katawan ko. 3 milyon? Parang may malakas na kampana na biglang tumunog sa aking mga tainga. Pilit kong inalala ang mga pangyayari. 3 taon na ang nakalilipas. Nagimbita si Aling Rosa ng 15 kamag-anak nila para sa isang marangyang bakasyon sa Boracay. Ako ang sumagot ng lahat. Mula sa pamasahe sa eroplano, mga malalaking kwarto sa isang sikat at mamahaling hotel, hanggang sa walang katapusang pag-order nila ng mga mamahaling pagkain at inumin. Naalala ko ang matinding init ng araw noon. Nasa front desk ako, pagod na pagod sa pag-aasikaso sa kanilang lahat habang sila ay nagtatawanan sa gilid ng pool. Nang iswipe ko ang aking credit card para sa huling bayarin na umabot ng 3 milyon dahil sa mga idinagdag na luho ng kanyang mga kapatid, biglang nagkaaberya ang sistema ng bangko. Hindi pumasok ang transaksyon. Hiyang-hiya ako sa mga tauhan ng hotel.
Lumingon ako kay Mateo noon. Nagmamakaawa ang aking mga mata na tulungan niya ako. Nabayaran muna niya ang kulang. Ngunit tumalikod siya at nagkunwaring may kausap sa telepono. Doon lumapit si Aling Rosa. Imbes na tulungan ako ng palihim upang hindi ako mapahiya, binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng tseke. Siniguro niyang nakatingin ang lahat ng kamag-anak niya. Bawat salitang binitawan niya noon ay parang asido na sumunog sa aking pagkatao. Sabi niya, "Nakakahiya ka, Sofia. Ang yabang mong manlibre tapos wala ka namang pambayad. Kung hindi pa dahil sa ipon ko, sa kulungan tayo, pupulutin lahat." Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kinabukasan din pag-uwi namin sa Maynila, inilipat ko agad ang 3 milyong piso sa kanyang bank account. Nabayaran ko na iyon. Kaya bakit niya inuungkat ngayon sa harap ng maraming tao? Pilit kong pinakalma ang aking boses, kahit nararamdaman ko ang pagyanig ng aking mga tuhod dahil sa matinding puot. Ano pong sinasabi ninyo? Matagal ko na pong nabayaran ang 3 milyong iyon. Kinabukasan din pag-uwi natin, ibinalik ko na ang pera ninyo. Ngumisi si Aling Rosa, isang ngising puno ng panguuyam at kasamaan. Nabayaran? Ang kapal ng mukha mo, puhunan lang ang binalik mo. Dahil pamilya tayo noon, hindi na kita siningil ng interes at abala. Pero ngayon, hindi na kita manugang. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Idagdag mo ang interes sa loob ng 3 taon. Kaya kung ayaw mong ipahiya kita rito at tawagin kitang manloloko, magbayad ka. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na parang pinandidirian niya ang isang basurang nakaharang sa kanyang daan. Bumaling ako kay Mateo. Patuloy na umaasa ang tanga kong puso na kahit sa huling pagkakataon ay magiging asawa siya sa akin. Nasasabihin niyang bayad na ako, na ipagtatanggol niya ang aking dignidad. Mateo, mahina akong tawag sa kanya. Alam mong bayad na iyon. Bakit ka nananahimik diyan? Nag-angat siya ng tingin, ngunit walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ikinabit niya ang kanyang paningin sa malamig na semento. Ibigay mo na lang, Sofia. Mayaman ka naman. Magbayad ka na lang para matapos na tayo. Ayoko ng iskandalo. Para akong sinampal ng napakalakas, tagos, hanggang sa aking kaluluwa. Para sa kanya, ang reputasyon ko, ang dangal ko bilang isang tao, ay isa lamang iskandalo na kailangan niyang takasan. Sa loob ng 15 minuto pagkatapos maipawalang bisa ang aming kasal, naging isa na lamang akong perwisyo para sa kanila. Lalo pang lumakas ang boses ni Aling Rosa nang makitang hindi ako kinakampihan ng sarili kong dating asawa. Pag-alis ng babae sa pamamahay ng lalaki, dapat malinis lahat ng atraso. Huwag mong isiping makakatakas ka dahil lang negosyante ka. Walang libre sa mundong ito. Magbayad ka kung ayaw mong ipagkalat ko sa lahat ng mga kasosyo mo sa negosyo na isa kang estapadora. Sigaw pa niya. Idiniduro ang kanyang nanginginig na daliri sa aking mukha. Nagsimulang magbulungan ang mga taong nagdaraan. May mga huminto upang panuorin kami. Pakiramdam ko ay nakahubad ako sa gitna ng maraming tao, hinuhusgahan, kinukutya, uminit ang mukha ko. Ngunit ang init na iyon ay hindi dahil sa hiya. Ang init na iyon ay ang nagbabagang galit na matagal ko nang pinipigilan, galit sa kawalang hiyaan nila, galit sa lahat ng pang-aabuso nila sa aking kabaitan. At higit sa lahat, galit sa sarili ko dahil nagtiis ako, nagbulag-bulagan ako ng napakahabang panahon para lamang sa kapayapaan ng aming pamilya. Kung tatahimik ako ngayon, kung yuyuko ako sa kanila, tuluyan na nila akong aapakan habang buhay. Gagamitin nila ang kasinungalingang ito para sirain ang pangalan ko. Huminga ako ng napakalalim. Ramdam ko ang pagpasok ng malamig na hangin sa aking baga na siya ring nagbigay ng panibagong lakas sa aking katawan. Tinitigan ko si Aling Rosa ng diretsyo sa kanyang mga mata. Walang kaba, walang takot, walang pagluha. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bag at mabilis na binuksan ang aplikasyon ng aking bangko.
Sa maliwanag na screen, sa mismong harapan ng kanyang nanlilisik na mga mata, dahan-dahan kong tinipe ang mga numero. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 milyong piso. Pinindot ko ang pindutan para ipadala ang pera. Isang maliit at mataginting na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa aking telepono na nagpapatunay na matagumpay na naipadala ang pondo. Ngunit sa aking isipan, ang tunog na iyon ay isang malakas na kampana na naghuhudyat ng pagsisimula ng aking pagganti. Natigilan si Aling Rosa. Nakita ko ang biglaang paglaki ng kanyang mga mata at ang kislap ng matinding kasakiman nang marinig niya ang tunog ng mensahe mula sa kanyang sariling telepono. Maging si Mateo ay napatingin ng direkta sa akin, gulat na gulat, hindi makapaniwala sa ginawa ko. Nagpadala po ako ng 10 milyong piso sa account ninyo. Malamig kong sabi, bawat salita ay may diin na tumatagos sa buto. Yung 3 milyon, pambayad sa sinasabi ninyong utang at interes. Yung natirang 7 milyon. Huminto ako sandali at binigyan ko sila ng isang ngiti. Hindi na ito ang mabait at mapag-arugang ngiti ng isang manugang. Ito ay ngiti ng isang taong wala nang pakialam sa kanila. Regalo ko na po sa inyo pambili ng kabaong ninyo. Dahil simula sa araw na ito, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Lahat ng pinuhunan ko sa negosyo mo, Mateo, lahat ng sasakyan na ginagamit mo, at lahat ng bahay na pinapatuloy mo sa ina mo. Sisiguraduhin kong wala kayong matitira kahit isang kusing. Akmang magmumura si Aling Rosa, umirap at bumuka ang bibig upang sumigaw, ngunit nagpigil siya. Marahil ay naisip niya na mas mabuting itikom ang kanyang bibig habang hawak ang napakalaking halaga ng pera bago ko pa ito ipabawi sa bangko. Namutla naman si Mateo. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Sofia, sobra na yan. Nagbabanta ka ba? Mahina at nanginginig niyang bulong. Sobra? Tiningnan ko siya ng buong lamig. Nung sinisiraan ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao at pinalalabas na estapadora ako at nanahimik ka lang habang tinitingnan akong pinipiga, hindi ba yun sobra? Panoorin mo kung paano ko wawasakin ang buhay na ipinundar ko para sa iyo. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palayo. Habang bumababa ako sa hagdanan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking mukha. Siguro iniisip ng mga nakasaksi na nabaliw na ako, na nagtapon ako ng 10 milyong piso matapos ang hiwalayan dahil sa sobrang sakit. Pero hindi nila alam, ang perang iyon ay hindi bayad sa takot. Iyon ay ang aking abuloy sa kanilang katapusan. Iyon ang presyo ng aking kalayaan. Pumasok ako sa aking sasakyan at isinara ang pinto ng malakas. Kinuha ko muli ang aking telepono at idiniyal ang numero ng aking abogado, si Attorney Santos. Isang pangungusap lamang ang sinabi ko sa kanya nang sagutin niya ang tawag. Attorney, simulan na natin ang pagbawi sa lahat ng ari-arian. Kunin mo ang 3 kondominium, ang 2 sasakyan at ipasuspinde mo siya sa posisyon niya sa kumpanya ngayon din. Bago pa man makasagot ang aking abogado, biglang may pumasok na isang mensahe sa aking telepono mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nang basahin ko ang nakasulat sa screen, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ma'am Sofia, hindi lang po pera at ari-arian ang kinuha sa inyo ni Sir Mateo. Pumunta po kayo sa Bonifacio Global City ngayon din. Kailangan niyo pong makita kung sino ang nakatira sa sarili ninyong bahay. Napatitig ako sa kumikinang na screen ng aking telepono. Ang mga salitang naglalaman ng mensahe ay tila naging mga matatalim na patalim na unti-unting ibinabaon sa aking dibdib. Bonifacio Global City. Sarili mong bahay. Ang kondominium na iyon, binili ko iyon mula sa pinakaunang malaking kita ng aking kumpanya. Bawat kanto, bawat muebles doon ay pinili ko ng may pagmamahal at punong-puno ng pangarap. Pangarap na balang araw, doon kami bubuo ni Mateo ng sarili naming pamilya.
Doon sana namin palalakihin ang aming mga anak at bubuo ng mga masasayang alaala. Ngunit ngayon, ang sagradong lugar na iyon ay naging pugad pala ng isang lihim na sumisira sa aking pagkatao. Nanginginig ang aking mga kamay nang ibaba ko ang telepono. Wala akong luhang maiyak. Tila natuyo na ang lahat ng likido sa aking katawan at napalitan ito ng isang malamig at nagbabagang poot. Binuhay ko ang makina ng aking sasakyan. Ang ugong nito ay sumabay sa mabilis at malakas na pagtibok ng aking puso. Habang binabagtas ko ang mga kalsada ng Maynila patungo sa Bonifacio Global City, ang mga makukulay na ilaw ng syudad ay tila nagiging malabong linya lamang sa aking paningin. Bawat minutong lumilipas ay nadaragdagan ng bigat sa aking dibdib. Paano niya nagawa ito? Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat: pera, oras, pagmamahal, at ang buong tiwala ng isang asawa. Inalalayan ko siya noong mga panahong wala siyang maipagmalaki. Binihisan ko siya upang iharap sa lipunan bilang isang kagalang-galang at matagumpay na lalaki. Tiniis ko ang mga pangiinsulto ng kanyang ina alang-alang sa aming pagsasama. At ano ang isinukli niya? Ginamit niya ang mismong pundasyon na itinayo ko upang magtago ng isang kahindik-hindik na katotohanan. Nang makarating ako sa harap ng matayog na gusali, sinalubong ako ng pamilyar na malamig na hangin ng gabi. Pumasok ako sa lobby, bumati ang mga guwardiya, nakangiti, walang kamalay-malay sa matinding bagyong daladala ko. Tumango lamang ako, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga labi. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang numero ng aking palapag. Bawat pag-akyat ng elevator ay tila pag-akyat ko rin sa isang entablado kung saan ako mismo ang haharap sa aking sariling bangungot. Bumukas ang pinto ng elevator. Tahimik ang pasilyo. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng aking sariling mga hakbang sa makapal na karpet. Huminto ako sa tapat ng pinto ng aking unit. Kinuha ko ang aking master keycard mula sa aking bag. Ang kamay kong may hawak nito ay nanlalamig at pinagpapawisan. Huminga ako ng napakalalim, pinipigilan ang pagyanig ng aking buong katawan at idinikit ang card sa pintuan. Tumunog ang kandado. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Bumulaga sa akin ang isang pamilyar ngunit dayuhang kapaligiran. Ang amoy ng nilulutong pagkain, halimuyak ng piniritong karne at mamahaling kape ay pumuno sa aking pangamoy. May mahinang musika na nagmumula sa sala, isang awiting pamparaya na lalong nagpasikip sa aking paghinga. Naglakad ako papasok, halos walang tunog ang aking mga hakbang. At doon ko siya nakita. Isang babae, bata, marahil ay nasa kalagitnaan pa lamang ng 20 taong gulang. Nakatayo siya sa kusina, nakatalikod sa akin habang naghahalo ng pagkain sa kawali. Nakasuot siya ng isang manipis at mamahaling damit pantulog na gawa sa sutla. Ang mismong damit na binili ko pa sa ibang bansa at naiwan ko sa kabinet ng bahay na ito. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo ay ang hugis ng kanyang katawan. Halatang-halata ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Buntis siya. Parang kinuyom ng isang dambuhalang kamay ang puso ko. Ang batang ipinagkait sa akin ng pagkakataon at panahon. Ngayon ay dinadala ng ibang babae sa loob ng sarili kong pamamahay, ginagamit ang mga gamit na pinaghirapan ko. Naramdaman marahil ng babae ang presensya ko, kaya napalingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang hawak na sandok at mabilis na umatras, bakas ang matinding gulat at takot sa kanyang maamong mukha. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Tatawag ako ng guwardiya. Matinis niyang sigaw, pilit na itinatago ang kaba sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang boses. Hindi ako natinag. Nanatili akong nakatayo malapit sa pintuan, malamig ang tingin na ipinukol ko sa kanya mula ulo hanggang paa. Bago ka tumawag ng guwardiya, mahinahon ngunit matalim kong simula, siguruhin mo munang hindi sa akin nakapangalan ang teleponong gagamitin mo. Napakunot ang kanyang noo. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkalito at kalaunan
ng pagkilala. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba? Ikaw ba si Sofia? Tumaas ang sulok ng aking labi, ngunit walang nikatiting na saya sa aking mga mata. Mabuti naman at kilala mo ako. Nang marinig niya ang kumpirmasyon, biglang nagiba ang kanyang anyo. Nawala ang takot at napalitan ito ng isang mapangahas na kayabangan. Itinaas niya ang kanyang baba at humawak sa kanyang malaking tiyan. Tila ipinagmamalaki ito sa akin bilang isang tropeo na kailanman ay hindi ko makakamit. Tila nakahanap siya ng lakas ng loob na harapin ang orihinal na asawa. Ah, ikaw nga, ang asawang hindi man lang magawang bigyan ng anak si Mateo, wika niya. Bawat salita ay may dalang lason at pangiinsulto. Bakit ka nandito? Para manggulo. Wala ka ng lugar sa buhay niya, Sofia. Ipinaasikaso na niya ang pagpapawalang bisa ng kasal ninyo dahil ako ang mahal niya at ako ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Ako ang magbibigay sa kanya ng pamilyang matagal na niyang pangarap. Pamilyang pangarap. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na idiniin sa aking lalamunan kasama sa hirap at ginhawa, samantalang ako ang nagdugo para maabot nila ang karangyaan na tinatamasa nila ngayon. Ngunit imbes na umiyak at magwala, nakaramdam ako ng isang nakakakilabot na pagkalmado. Ang pagkalmadong sumasapit bago manalasa ang isang mapanirang bagyo. Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ko ay mabagal, tiyak at puno ng autoridad. Napaatras siya ng kusa hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na marmol ng counter sa kusina. Pamilyang pangarap? Malamig kong baliktanong. Ang boses ko ay halos isang bulong ngunit sapat upang magpatayo ng kanyang mga balahibo. O pangarap mong buhay na libre at sagot ng ibang tao. Namula ang kanyang mukha sa pinaghalong galit at hiya. Akin ang bahay na ito. Ipinangako ito sa akin ni Mateo. Para sa amin ito at sa magiging anak niya. Siya ang CEO ng kumpanya. Siya ang mayaman at nagtataguyod ng lahat, hindi ikaw. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tinitigan ko siya ng malapitan, sapat upang makita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga pilikmata at ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo. Makinig kang mabuti, bata. Simula ko, tinutumbok ang bawat salita ng may mabigat na diin. Hindi akin ang asawa mo, sa iyo na siya. Ibinibigay ko na ng buong buo. Pero itong bahay na ito, ang muebles na inuupuan mo, ang kuryenteng nagpapaliwanag sa silid na ito. At kahit iyang manipis na damit na suot mo na sumasayad sa balat mo, lahat iyan ay binili ng pera ko. Pinaghirapan ko, wala siyang pag-aari kahit isang kusing sa lugar na ito. Kahit ang pangaraw-araw na ginagastos ng lalaking ipinagmamalaki mo galing sa bulsa ko. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mapanlait na kayabangan ay unti-unting natutunaw, pinapalitan ng isang nakakikilabot na katotohanan na ngayon lamang niya naririnig at pilit na isinisiksik sa kanyang utak. Hindi totoo iyan. Nanginginig niyang bulong. Pilit na iwinawak siyang aking mga sinabi at umiiling-iling. Sabi ni Mateo, sa kanya ang lahat ng ito. Siya ang may-ari ng buong negosyo. CEO na magnanakaw, CEO na walang sariling puhunan. Pagtatapos ko sa kanyang sirang ilusyon, kinuha ko mula sa aking bag ang isang formal na dokumento. Isa itong titulo ng lupa at katibayan ng pagmamay-ari na nakapangalan lamang sa akin, kasama ng isang formal na sulat ng pagpapaalis na laging handa sa aking bag para sa mga umuupa sa iba kong ari-arian. Inilapag ko ito ng pabagsak sa ibabaw ng lamesa sa kanyang harapan. Tumunog ang papel sa ibabaw ng marmol. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang pamamahay ko. Hakutin mo lahat ng gamit mong basurahan. Kung bukas ng ganitong oras ay narito ka pa, ipapakaladkad kita sa mga guwardiya palabas ng gusaling ito, kasama ng magaling mong lalaki, utos ko. Ang aking mga mata ay walang nikatiting na awa. Tinutusok ang kanyang nanlulumong figura.
Tinalikuran ko siya, hindi na hinihintay ang kanyang sagot o anumang paliwanag. Ang mga hikbi niya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kusina, ngunit sa aking pandinig, ito ay isang mahinang ingay lamang na hindi na kailanman magiging mahalaga. Palabas na sana ako ng pintuan nang biglang tumunog ng sunod-sunod ang aking telepono. Isang tawag na tila nagmamadali. Pagtingin ko sa screen, ang pangalan ng pinunong tagakuwenta ng aming kumpanya, si Elena, ang nakarehistro. Panginginig at matinding takot ang agad na bumalot sa kanyang boses nang sagutin ko ito. Ma'am Sofia, patawarin niyo po ako. Kailangan niyo pong malaman ang totoo. Ngayon din, umiiyak na bungad ni Elena. Ang kanyang paghinga ay putol-putol at mabilis. Napakunot ang aking noo. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Elena, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? May problema ba sa opisina? Ma'am, hindi lang po bahay at tiwala ang kinuha nila sa inyo. Ang bawat salita niya ay tila hirap na hirap lumabas sa kanyang lalamunan, wariin nasasakal sa sarili niyang takot. Inutusan po ako ni Sir Mateo na pekein ang pirma ninyo noong isang buwan. Yung 500 milyong pisong pautang mula sa bangko na aprubahan na po. At lahat ng ari-arian ninyo, ang inyong kumpanya, ang pabrika, ang mga lupa, lahat po iyon ang ginamit niyang sangla nang walang paalam sa inyo. Ngunit hindi po iyon ang pinakamalala, ma'am. Nanlamig ang buong pagkatao ko. 500 milyon? Nakasangla ang buong buhay ko sa isang utang na hindi ko alam. Ano pa, Elena? Sabihin mo sa akin, huwag kang magtago ng kahit ano. Mariin kong utos. Halos mabasag na ang aking telepono sa higpit ng aking hawak. Nakalimutan na ang babaeng umiiyak sa aking likuran. Buksan niyo po ang inyong social media ngayon din, ma'am. Nagpa-press conference po si Sir Mateo at ang kanyang ina sa mismong harap ng ating gusali, kasama ang maraming mamamahayag. Pinalalabas po nila na kayo ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya at kayo ang may matinding sakit sa pag-iisip kaya niya kayo hiniwalayan upang iligtas ang negosyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang kusina ng aking kondominium. Ang boses ni Elena mula sa kabilang linya ng telepono ay parang isang matalim na punyal na patuloy na humihiwa sa aking utak. 500 milyong piso. Nakasangla ang buong buhay ko. At ang mas nakadudurog, ginagawa nila akong halimaw sa mata ng buong mundo upang pagtakpan ang kanilang kawalang hiyaan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Parang biglang nawalan ng lakas ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Ibinaling ko ang aking paningin kay Clara. Nakatayo pa rin siya sa sulok, nakayakap sa kanyang sinapupunan, nanginginig at halatang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ang kayabangan niya kanina ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang nakakikilabot na realisasyon na ang lalaking inaakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kahirapan ay isa palang halimaw na handang lunurin ang sinuman para sa sariling interes. Hindi ko na siya pinag-aksayahan pa ng panahon. Walang salitang lumabas sa aking mga labi. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng unit na iyon. Habang naglalakad ako sa tahimik na pasilyo, naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan hindi dahil sa takot, kundi sa isang nag-aalab na puot na tila gustong sumabog mula sa aking dibdib. Pagsakay ko sa loob ng aking sasakyan, agad kong binuksan ang aking social media. Bumulaga sa akin ang isang live video. Halos 50,000 tao ang nanonood ng mga sandaling iyon. Ang pamilyar na harapan ng gusali ng aking sariling kumpanya ang nagsilbing entablado ng kanilang kahindik-hindik na palabas. Nakatayo roon si Mateo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo na gusot, malayo sa mamahaling asul na suit na paborito niyang isinusuot sa mga pagpupulong. Sinadya niyang magmukhang kaawa-awa, pagod at walang kalaban-laban.
Sa tabi niya ay si Aling Rosa, nakaupo sa isang monoblock chair, walang tigil sa pag-iyak, nagpupunas ng mga luhang hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Sa paligid nila ay ang mga nagkukumpulang mamamahayag, mga mikropono at kamera na nakatutok sa kanilang mga mukha. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Garalgal na simula ni Mateo, ang kanyang boses ay perpektong nagpapakita ng isang nasasaktang asawa. Ginawa ko po ang lahat para isalba ang aming pagsasama. Ngunit si Sofia, matagal na po siyang may matinding problema sa pag-iisip. Naging masyado siyang mapanghinala, marahas, at ngayon nilulustay niya ang pondo ng kumpanya na pinaghirapan naming itayo. Pinalayas niya ang matanda kong ina sa mismong bahay namin nang walang dalang kahit ano. Gusto niya kaming patayin sa gutom. Suminghap si Aling Rosa at kinuha ang mikropono. Parang awa niyo na, tulungan niyo ang anak ko. Ninakaw ng babaeng iyan ang buong buhay namin. Baliw siya. Isang demonyo na nagpapanggap na anghel. Nanikip ang aking dibdib. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa kanilang mga bibig ay sinasalubong ng libu-libong komento mula sa mga taong walang kaalam-alam sa katotohanan. Binasa ko ang mga nagdadaanang komento sa screen. Nakakulong dapat ang babaeng yan. Grabe, mukhang mabait pa naman sa mga pictures. Yun pala may sakit sa utak. I-boycott ang kumpanya niya, walang kwentang asawa. Ibinagsak ko ang telepono sa upuan ng sasakyan. Isinubsob ko ang aking mukha sa manibela at doon, sa gitna ng madilim na parking lot, kumawala ang isang mahaba, paos at nakakapasong sigaw. Sumigaw ako hanggang sa mapatid ang aking hininga, hanggang sa maramdaman ko ang pagkapunit ng aking lalamunan. Ang sakit ay tila isang pisikal na bigat na dumadagan sa aking mga buto. Ako ang nagpuyat para itayo ang kumpanyang iyon. Ako ang nagpakain sa kanila noong mga panahong wala silang makain. Ako ang nagbigay ng dangal sa lalaking iyan. At ngayon, ginagamit nila ang mga taumbayan upang bitayin ako sa harap ng publiko. Ngunit ang pag-iyak ay hindi magbabalik ng aking dangal. Ang luha ay hindi magbabayad ng 500 milyong pisong utang na isinabit nila sa aking pangalan. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang likod ng aking palad. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga matang pilit na naging mabait sa loob ng 5 taon ay napalitan ng yelo. Pinaandar ko ang makina at matulin na nagmaneho patungo sa opisina ng aking abogado, si Attorney Santos. Halos paliparin ko ang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila. Nang makarating ako sa kanyang tanggapan, sinalubong niya ako na may hawak na patong-patong na mga dokumento, bakas ang matinding pag-aalala at puyat sa kanyang mukha. "Sofia, nakita mo na ba ang balita?" Bungad niya. Agad akong inalalayan paupo. Nakita ko, malamig kong sagot. Pero mas gusto kong unahin natin ang 500 milyong piso, attorney. Anong nangyari? Paano naaprubahan ang sangla na iyon nang wala akong pinipirmahan? Nagbuntong hininga si Attorney Santos at inilatag sa ibabaw ng lamesa ang isang kopya ng resolusyon ng lupon ng aming kumpanya. Itinuro niya ang bahagi kung saan nakasulat ang aking pangalan at ang isang pirma. Tingnan mo ito, Sofia. Ginaya nila ng perpekto ang iyong lagda. Ayon sa investigasyon ko mula sa isang kaibigan sa loob ng bangko, ginamit ni Mateo ang posisyon niya bilang CEO at asawa mo upang madaliin ang proseso. Dahil kilala ka bilang mapagkakatiwalaang kliyente at may napakalaking asset ang kumpanya, hindi na nila kinwestiyon ng mahigpit ang mga papel na inihain ng asawa mo. Hinaplos ko ang peking pirma sa papel. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ano ang plano niya? Bakit siya uutang ng ganito kalaki at isasangla ang lahat ng pinaghirapan ko? Tumingin sa akin ang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ayon sa nakuhang impormasyon ng tauhan natin, inililipat niya ang pondo sa maliliit na halaga patungo sa iba't ibang offshore accounts o mga bangko sa labas ng bansa. Naghahanda siyang tumakas, Sofia.
Pinaplano niyang itakbo ang pera at iwanan sa iyo ang buong utang at ang gumuguhong kumpanya. Kapag hindi natin napigilan ang bangko sa tuluyang paglalabas ng huling bulto ng pera bukas ng umaga, mawawala ang lahat sa iyo. At ang mas malala, at maari kang makulong dahil ikaw ang nakapangalan bilang pangunahing tagapanagot, makukulong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ikinulong na nila ako sa isang walang kwentang pagsasama at ngayon ay literal na gusto nilang ipabulok ako sa rehas na bakal. Hindi ako papayag, mariin kong sabi. Tumatayo at pinapantay ang aking balikat. Hindi ako makikipag-away sa kanila sa social media. Hahayaan ko silang magmukhang biktima sa harap ng kamera. Lalaban tayo sa papel, attorney. Lalaban tayo kung saan hindi gumagana ang luha ng nanay niya. Ano ang plano mo? Pumunta tayo sa bangko, bukas na bukas din. Pagbukas nila, dala ang orihinal kong mga dokumento at mga patunay ng aking tunay na pirma. Ipapa-freeze natin ang lahat ng accounts. Susumpa ako na peke ang pirmang iyon at magsasampa ako ng kaso laban sa kanila para sa malawakang estafa at pamemeke ng mga pampublikong dokumento. Bago pa siya makasakay ng eroplano papalayo, puputulin ko ang mga paa niya. Tumango si Attorney Santos, kailangan mo rin ang mga orihinal na talaan ng kumpanya upang patunayan na walang naganap na pagpupulong ng lupon para aprubahan ang pautang na iyon. Nasaan ang corporate book? Nasa aking pribadong vault sa opisina, sagot ko. Dadaan ako ngayon sa kumpanya para kunin iyon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kahit gabi na at inaasahan kong wala ng tao sa gusali, kailangan kong makuha ang libro. Iyon ang magiging pinakamalakas na kalasag ko bukas sa bangko. Nang pumarada ako malapit sa gusali ng aking kumpanya, napansin kong patay na ang mga ilaw sa entablado ng kanilang press conference kanina. Tahimik na ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng isang madilim na lihim. Kinuha ko ang aking ID at naglakad patungo sa pangunahing pintuan ng salamin. Ngunit bago pa ako makapasok, 4 na matitikas na guwardiya ang biglang humarang sa aking daraanan. Pamilyar sa akin ang mga mukha nila, mga tauhan ko sila na pinapasweldo ng aking kumpanya. Magandang gabi. Papatuloy ako sa opisina ko. Kukunin ko lang ang ilang mahahalagang gamit, mahinahon kong utos. Ngunit imbes na buksan ang pinto, nagkatinginan ang mga guwardiya. Ang pinuno nila ay humakbang paharap, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Pasensya na po, Ma'am Sofia, nanginginig na wika ng guwardiya. May mahigpit pong utos mula sa CEO kay Sir Mateo. Pinagbabawalan po kayong pumasok sa loob ng gusali simula ngayong gabi. Kumunot ang aking noo. Ano? Ako ang nagmamay-ari ng gusaling ito at ng kumpanyang ito. Ako ang nagpapasweldo sa inyo. Tumabi kayo. Akmang itutulak ko sila nang biglang may pumaradang 2 sasakyan sa aking likuran. Walang wangwang, ngunit ang asul at pulang ilaw ay patuloy na umiikot sa bubong ng mga ito, mga sasakyan ng pulisya. Napalingon ako. Bumaba ang 3 unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bakas ng awa. Ang isa sa kanila ay lumapit sa akin, hawak ang isang nakatiklop na papel. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono, si Attorney Santos. Nang sagutin ko ito, ang boses niya ay halos pumiyok sa matinding pagkataranta. Sofia, nasaan ka? Nalaman ko lang ngayon, kinasabwat ni Mateo ang ilan sa mga direktor natin. Ginamit nila ang peking resolusyon para formal na tanggalin ka sa posisyon mo ngayong hapon at umiling siya ng pabor sa isang huwes. Huwag kang lalapit sa opisina, Sofia. Nagsampa siya ng kasong corporate sabotage at pagnanakaw laban sa iyo. May lumabas na warrant of arrest. Bago pa ako makasagot, nagsalita ang pulis sa aking harapan. Ginang Sofia Ilustre,
May hawak po kaming warrant of arrest para sa kasong pagnanakaw ng pondo ng kumpanya at pananabutahe. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Nakatayo ako roon. Pinapanood ang paglabas ng malamig at kumikinang na posas na bakal mula sa kamay ng pulis. Malamig. Mas malamig pa sa yelo ang pakiramdam ng magaspang na bakal na pumulupot sa aking mga pulso. Narinig ko ang pamilyar na paglagitik ng kandado ng posas, isang tunog na habambuhay nang uukit sa aking alaala. Nakatayo lamang ako roon, manhid ang buong katawan habang pinapanood ang sarili kong ginagapos sa mismong harapan ng gusaling itinayo ko mula sa aking sariling dugo at pawis. Tumingin ako sa paligid. Ang mga guwardiya na araw-araw ay sumasaludo at bumabati sa akin ng magandang umaga ay ngayon nakayuko, iniiwas ang kanilang mga paningin. Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulisya ay patuloy na umiikot, nagbibigay ng nakakakilabot na anino sa mga nagtataasang pader ng kumpanya. May ilang empleyado na nagtatrabaho sa panggabing shift ang lumabas upang makiusisa. Nakita ko ang pagkabigla, pagdududa at awa sa kanilang mga mata. Ako, ang kanilang tagapangulo, ang babaeng nagbigay sa kanila ng kabuhayan ay kinakaladkad ngayon na parang isang pangkaraniwang kriminal. Sumama na po kayo ng maayos, misis. Wika ng pulis habang mahigpit na hinahawakan ang aking braso. Hindi ako nagwala, hindi ako sumigaw o nagmakaawa. Alam kong anumang eskandalong gagawin ko rito ay gagamitin lamang ni Mateo upang mas lalong patunayan ang kanyang gawa-gawang kwento na ako ay nababaliw na. Itinaas ko ang aking noo. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking tindig kahit nakagapos ang aking mga kamay at tahimik na naglakad patungo sa sasakyan ng mga autoridad. Kung akala ni Mateo ay madudurog niya ang aking dignidad sa pamamagitan ng pagpapakulong sa akin, nagkakamali siya. Ang dangal ko ay hindi nakadepende sa kung ano ang suot ko o kung nasaan ako. Sa loob ng umaandar na sasakyan, pilit kong inuunawa ang bilis ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng isang araw, nawala ang aking kasal. Nalaman kong may ibang babaeng nagdadalang tao sa loob ng aking bahay. Isinangla ang buong kumpanya sa halagang 500 milyon. At ngayon, nahaharap ako sa kasong pagnanakaw at pananabutahe. Napakagaling ng pagkakalatag ng kanyang mga plano. Hindi ito ginawa sa loob lamang ng isang gabi, buwan o baka taon. Niya itong pinlano habang natutulog ako sa tabi niya. Walang kamalay-malay na ang taong kayakap ko ay siya palang naghuhukay ng aking libingan. Pagdating sa presinto, sumalubong sa akin ang masangsang na amoy ng kalawang, pawis at ihi. Ang ingay ng mga nagrereklamong tao, ang mga lasing na nagsisigawan sa isang gilid at ang tunog ng mga makinilyang ginagamit sa paggawa ng ulat ay naghalo-halo sa hangin. Inupo ako sa isang malamig na sementadong bangko habang isinasagawa ang proseso ng pagkuha ng aking litrato at mga bakas ng daliri. Para akong isang manika na sunod-sunuran sa kanilang mga utos. Nang ipasok ako sa isang maliit at madilim na selda na amoy amag at luma, saka lamang tuluyang nag-sink in sa akin ang realidad ng aking sitwasyon. Umupo ako sa sulok ng malamig na sahig. Tanging isang maliit na bumbilya na patay-sindi ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang aking ulo sa magaspang na pader. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw, unti-unting gumapang ang sakit. Parang may isang malaking kamay na pumipiga sa aking puso hanggang sa maubos ang dugo nito. 5 taon. 5 taong pag-aalaga, pag-intindi, at pagpapakumbaba. Tinanggap ko siya kahit wala siyang maipagmalaki. Tinulungan ko siyang abutin ang kanyang mga pangarap. Ibinigay ko ang lahat nang walang hinihinging kapalit, kundi katapatan at pagmamahal. At ito ang igaganti niya sa akin, isang malamig na rehas na bakal. Ngunit habang tumatagal ako sa loob ng seldang iyon, ang sakit ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon.
Namatay ang anumang natitirang pagmamahal o panghihinayang sa aking puso. Ang babaeng nagmamahal kay Mateo ay pumanaw na sa loob ng madilim na kwartong iyon. Ang ipinanganak mula sa mga abo ng aking pagkawasak ay isang babaeng walang ibang nakikita kundi ang katarungan at pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Kinaumagahan, nakarinig ako ng mga yabag ng sapatos na nagmamadaling lumalapit sa aking selda. Bumukas ang bakal na pinto at iniluwan nito si Attorney Santos. Namumugto ang kanyang mga mata, lukot ang kanyang polo at halatang hindi siya natulog buong gabi. Sa likod niya ay isang pulis na may hawak na mga papeles. "Sofia, naayos ko na ang piyansa mo," bungad ng aking abogado. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at awa habang inaalalayan niya akong tumayo. Paglabas namin ng presinto, ang sikat ng araw ay tila nakakapasong apoy sa aking balat. Ngunit mas nakapapaso ang serye ng mga flash ng kamera na biglang sumalubong sa amin, nakaabang na ang mga mamamahayag sa labas. Nagkagulo sila. Nag-uunahang itutok ang kanilang mga mikropono sa aking mukha. "Ma'am Sofia, totoo po bang ninakaw ninyo ang pondo ng inyong sariling kumpanya para sa pansariling luho? Ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng inyong asawa na mayroon kayong matinding sakit sa pag-iisip? Totoo po bang pinagtangkaan ninyong saktan ang biyena ninyo?" Sunod-sunod ang mga tanong na parang mga balang walang habas na ipinapuputok sa akin. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Attorney Santos sa aking braso. Pilit akong itinatago sa likod ng kanyang katawan habang iginigiit ang aming daan patungo sa sasakyan. Walang komento. Paparatingin na lamang namin ang aming opisyal na pahayag sa hukuman. Sigaw ng aking abogado sa mga mamamahayag. Hindi ko sila pinansin. Nanatiling blanko ang aking mukha. Tinitigan ko ng diretsyo ang mga kamera. Gusto nilang makakita ng isang baliw na babaeng nagwawala. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Nanatili akong kalmado at kagalang-galang hanggang sa makapasok kami sa loob ng sasakyan. Pagkasara ng pinto, napasandal ng malalim si Attorney Santos. Umandar ang sasakyan palayo sa magulong presinto. "Anong nangyari, Attorney? Paano niya nagawang baligtarin ang lahat ng ito ng ganoon kabilis?" Basag na tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Attorney Santos. Napakalalim ng ginawa niyang paghahanda, Sofia. Binayaran niya ang 3 sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor upang tumistigo laban sa iyo. Gumawa sila ng mga peking dokumento na nagpapakitang nililipat mo raw ang pondo ng kumpanya papunta sa iyong mga personal na account sa ibang bansa. At ang huwes na naglabas ng warrant mo sa madaling araw? Matagal na palang kaibigan iyon ni Mateo mula pa sa kanyang fraternity noong kolehiyo. Hawak niya ang mga tao, Sofia. Hawak niya ang naratibo. Napangisi ako. Isang ngiting walang bakas ng saya, kundi puno ng pait at hinanakit. Nabili niya ang lahat gamit ang sarili kong pera. Napakagaling. Ngunit ano ang lagay ng 500 milyon sa bangko? Na-freeze ko ang account mo ng pansamantala gamit ang emergency motion kaninang madaling araw, sagot niya, na nagbigay ng bahagyang ginhawa sa aking naninikip na dibdib. Ngunit pansamantala lamang iyon. Mayroon tayong 72 oras para magbigay ng sapat na ebidensya sa hukuman at sa bangko na peke ang pirmang ginamit sa utang na iyon. Kapag nabigo tayo, hindi lamang mawawala ang buong kumpanya, kundi babalik ka sa loob ng kulungan at doon ka na mabubulok. 72 oras. 3 araw na lamang ang natitira sa akin upang patunayan na inosente ako sa mga kasalanang ibinibintang sa akin ng sarili kong asawa. Dumiretso kami sa isang maliit at tagong apartment na pagmamay-ari ni Attorney Santos. Ayon sa kanya, hindi naligtas na umuwi ako sa kahit anong ari-ari ang nakapangalan sa akin dahil siguradong nakaabang ang mga tauhan ni Mateo at ang mga mamamahayag doon. Pagpasok namin sa loob, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahang nandoon, si Elena.
ang aming pinunong taga-kuwenta. Nakatayo siya sa gitna ng sala, yakap-yakap ang isang malaking itim na bag. Pula at maga ang kanyang mga mata, halatang walang tulog at umiyak ng matagal. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo palapit at yumakap ng mahigpit sa akin. Ma'am Sofia, patawarin niyo po ako. Natakot po ako nang sobra nang mabalitaan kong inaresto kayo kagabi, umiiyak na wika ni Elena habang kumakalas sa pagkakayakap. Walang kasalanan na dapat ipagpatawad, Elena. Ginawa mo ang tama nang sabihin mo sa akin ang lahat, malumanay kong sagot, hinahagod ang kanyang likod upang pakalmahin siya. Bakit ka narito? Ligtas ba na nandito ka? Paano kung hanapin ka nila? Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang hawak niyang itim na bag. Inilabas niya mula rito ang isang makapal na laptop at ilang mga folder na naglalaman ng mga dokumento. Ma'am, bago po tuluyang ilak ni Sir Mateo ang lahat ng opisina kagabi, nagawa ko pong puslitin ang laptop na ito. Dito ko po itinago ang tunay at orihinal na kopya ng lahat ng ating ulat pananalapi. Pati na rin ang mga kopya ng utos niya sa akin na pekein ang pirma ninyo. Nandito po ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na kayo ay inosente, paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas at tapang. Napangiti si Attorney Santos. Napakalaking tulong nito, Elena. Ito ang magliligtas kay Sofia. Makakapagsampa tayo ng counter affidavit at mapapawalang bisa ang lahat ng paratang ni Mateo. Ngunit imbes na ngumiti pabalik, nanatiling seryoso ang mukha ni Elena. Kinuha niya ang pinakailalim na folder mula sa bag. Kulay pula ito at may nakatatak na confidential. Panginginig ng kamay ang sumamang iniabot niya ito sa akin. Ma'am Sofia, may nalaman pa po akong iba. Isang dokumento na nakatago sa pinakapribadong folder sa computer ni Sir Mateo. Hindi lang po ito tungkol sa 500 milyon. Hindi lang po niya kayo gustong ipulong o pagnakawan. Kinuha ko ang pulang folder. Bumilis ang tibok ng aking puso habang dahan-dahan kong binubuksan ang pabalat nito. Ang mga matang puyat ko ay nagmasid sa mga nakasulat sa unang pahina. Ito ay isang kontrata ng isang malaking life insurance policy nakapangalan sa akin. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang halaga at ang nag-iisang benepisyaryo, 1 bilyong piso. At ang tanging makakatanggap nito sakaling mamatay ako ay si Mateo Ilustre. Tumingin ako kay Elena, hindi makapaniwala sa aking nababasa. Kailan niya ito kinuha? 2 buwan na po ang nakalilipas, ma'am. Garalgal na sagot ni Elena. At nakita ko rin po ang isang resibo ng napakalaking halaga ng pera na inilipat niya sa isang sikat na sindikato sa probinsya noong nakaraang linggo. Ma'am, ang warrant of arrest na iyon kagabi, hindi lang iyon para ikulong kayo. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Santos. Diyos ko, plano kanyang ipapatay sa loob ng kulungan at palabasing nagpakamatay ka dahil sa depresyon. Pagkatapos, bukod sa 500 milyong nakuha niya sa bangko, makukuha pa niya ang 1 bilyong piso mula sa insurance mo. Nabitawan ko ang folder. Tumama ito sa sahig at kasabay niyon ay ang pagbagsak din ng huling natitirang piraso ng aking pagkainosente sa mundong ito. Hindi lamang ako nakikipaglaban para sa aking pera at kumpanya. Nakikipaglaban ako para sa aking sariling buhay. Bumagsak ang pulang folder sa malamig na sahig ng apartment. Ang mahinang tunog ng paglapat nito sa kahoy ay tila isang nakakabinging kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. 1 bilyong piso. Iyan pala ang halaga ng aking hininga sa paningin ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Binigyan niya ng presyo ang aking buhay. Napatitig ako sa kawalan habang unti-unting pinoproseso ng aking utak ang kahindik-hindik na katotohanan ito. Bumalik sa aking isipan ang lahat ng mga gabi na inaakbayan niya ako habang natutulog, ang mga umagang pinaghahanda niya ako ng kape, ang mga matatamis na salitang ibinubulong niya sa aking mga tainga.
Lahat ng iyon ay isa palang mahaba at detalyadong pag-arte. Bawat yakap niya ay wari pagsusukat ng aking kabaong. Bawat halik niya ay tila lason na unti-unti niyang ipinapain sa akin habang matiyagan niyang hinihintay ang araw na tuluyan na akong mawala sa landas niya. Hindi lamang niya gusto ang aking kumpanya. Hindi lamang ang 500 milyong pisong pautang mula sa bangko ang nais niyang nakawin. Gusto niyang burahin ang aking buong pag-iral upang malayang makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Bitbit ang yamang ipinundar ko mula sa sarili kong dugo at pawis. Diyos ko, pautal at nanginginig na bulong ni Attorney Santos. Namumutla ang kanyang mukha habang pinupulot ang folder mula sa sahig. Binasa niya ng maigi ang bawat pahina at sa bawat paglipat niya ng papel, mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng kwarto. Isang sikat na sindikato sa probinsya ang binayaran niya para ipapatay ka, Sofia. At ang ginamit niyang pambayad sa paunang halaga ay ang pera mula sa sarili mong kumpanya. Planado niya ang lahat. Ang pagpapakulong sa iyo. Ito ang perpektong pagkakataon. Mas madaling pumatay sa loob ng selda at palabasing nagpakamatay ang isang presong may matinding sakit sa pag-iisip. Napatakip ng bibig si Elena. Hindi napigilan ang paghagulgol. Ma'am, natatakot po ako para sa inyo. Umalis na po tayo rito. Magtago po kayo sa lugar na hindi niya alam. Kapag nalaman niyang nakapagpiyansa kayo at nakalabas ng kulungan, siguradong ipapabilis niya ang plano sa mga binayaran niyang tao. Katahimikan. Tanging ang mga hikbi lamang ni Elena at ang mabilis na paghinga ni Attorney Santos ang naririnig sa silid. Ngunit sa loob ko, sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso, nawala ang takot. Ang kaba ay napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Pinantay ko ang aking mga balikat at tinitigan silang dalawa ng may matapang at walang kibot na paningin. Hindi ako magtatago. Matigas at buo kong sagot. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Santos. Sofia, baliw ka ba? Buhay mo na ang nakataya rito. Hindi na ito simpleng labanan sa pera o sa korte. Mga bayarang mamamatay tao ang pinag-uusapan natin. At kung magtatago ako, ano ang mangyayari? Balik tanong ko, ang boses ko ay kalmado ngunit nag-aapoy sa paninindigan. Tatakas siya bitbit ang 500 milyong piso patungo sa ibang bansa. May iwan ang kumpanya kong baon sa utang. Mawawalan ng trabaho ang libu-libong empleyado na umaasa sa akin at habang buhay akong magtatago na parang daga habang siya ay nagpapakasarap sa buhay na ako ang nagbigay. Hindi ako papayag na siya ang sumulat ng huling kabanata ng buhay ko. Lumapit ako sa lamesa at inilapag ang aking mga kamay sa ibabaw nito. Mayroon tayong 72 oras bago tuluyang mailabas ang buong pondo mula sa bangko. Attorney, Elena, kailangan ko ang buong tapang ninyo ngayon. Hindi tayo tatakbo, susugod tayo. Nakita ko ang paglunok ni Attorney Santos, ngunit nang makita niya ang apoy sa aking mga mata, dahan-dahan siyang tumango. Ano ang plano mo? Una, pupunta tayo sa Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat o NBI, utos ko. Hindi tayo sa ordinaryong presinto, lalapit dahil alam nating may mga nabili na siyang pulis at huwes. Dalhin natin ang laptop na iniligtas ni Elena, ang mga peking ulat pinansyal, ang mga palitan ng email kung saan inuutusan niyang peke ng pirma ko at higit sa lahat ang resibo ng pagpapadala ng pera sa sindikato. Sapat na ang mga ebidensyang iyan para patunayan na siya ang nagplano ng pagpatay sa akin at siya ang nagnakaw sa kumpanya. Tumingin ako kay Elena. Pangalawa, Elena, kailangan mong pumasok sa sistema ng kumpanya gamit ang sarili mong account. Gusto kong sadyain mong mag-iwan ng digital footprint o bakas sa server. Palabasin mong na-access ko ang aking personal na email mula sa isang lumang rest house na pagmamay-ari ko sa Tagaytay. Isang bahay na matagal nang hindi ginagamit at malayo sa kabihasnan.
Kumunot ang noo ni Elena. Pero ma'am, kapag ginawa ko po iyon, malalaman agad ni Sir Mateo kung nasaan kayo. Ipapadala niya po ang mga mamamatay tao doon. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Iyon mismo ang gusto kong mangyari, Elena. Nais kong pumunta sila doon. Upang mahuli ang isang hayop, kailangan mo ng pain. At ako mismo ang magiging pain na iyon. Hindi naging madali ang pagpapapayag ko sa kanila, ngunit wala silang magawa nang makita nilang buo na ang aking pasya. Lihim kaming nagtungo sa punong tanggapan ng NBI sa Maynila. Ginamit ni Attorney Santos ang lahat ng kanyang matataas na koneksyon upang makaharap namin ng direkta ang isa sa mga pinuno ng Anti-Organized Crime Division. Nang ilatag namin ang lahat ng ebidensya mula sa Peking Resolusyon, ang 500 milyong pisong panlilinlang sa bangko hanggang sa kontrata ng 1 bilyong pisong insurance at ang digital na resibo ng kabayaran sa sindikato nanlamig ang buong kwarto. Hindi makapaniwala ang mga ahente sa tindi at lalim ng kasamaang binuo ni Mateo. Agad na nagkasa ng isang malaking operasyon ang NBI. Nakipag-ugnayan sila sa bangko ng lihim upang pigilan ang anumang paglalabas ng pondo nang hindi nalalaman ni Mateo. Habang sa kabilang banda, inihanda nila ang isang patibong sa aking rest house sa Tagaytay. Pagsapit ng gabi, binalot ng makapal na hamog ang madilim at sementadong kalsada patungo sa Tagaytay. Ang rest house ko roon ay nakatayo sa gitna ng isang malawak at tahimik na kakahuyan malayo sa mga kapitbahay. Nakaupo ako sa lumang sala, tanging isang maliit na lampara lamang ang nakabukas, nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na paligid. Ang hangin na pumapasok mula sa awang ng bintana ay nagpapanginig sa aking balat, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas. Sa labas, sa dilim ng gabi, nakapwesto ang mga armadong ahente ng NBI. Nakatago sila sa likod ng mga puno, sa mga sasakyang walang ilaw, naghihintay ng hudyat. Nakasuot ako ng bulletproof vest sa ilalim ng aking makapal na jacket bilang pag-iingat at may isang maliit na earpiece sa aking tainga upang marinig ang mga direktiba ng mga ahente. Target is approaching. Mahinang boses ng ahente mula sa earpiece na pumunit sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Bumilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang pag-akyat ng malamig na pawis sa aking batok. Tinitigan ko ang pangunahing pintuan ng bahay na gawa sa makapal na kahoy. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga gulong ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa kalapit na kalsada. Maya-maya pa, ang mga yabag ng sapatos na humahakbang sa tuyong mga dahon sa bakuran ay unti-unting lumakas. Hindi lamang isa, kundi 2 pares ng mga paa. Namatay ang ilaw mula sa labas. Ang gabi ay naging kasing itim ng karbon. Sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita ko ang pagdaan ng 2 anino. Tumigil sila sa mismong tapat ng aking pintuan. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng bakal na idinidikit sa kandado. Pilit nilang binubuksan ang pinto nang walang anumang ingay. Hawak ko ang aking hininga. Bawat segundo ay tila 1 oras ang haba. I-click. Bumigay ang kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumilikha ng isang mababa at nakakakilabot na tunog mula sa lumang bisagra nito. Ang malamig na hamog ay pumasok sa loob ng sala. Kasabay ng 2 lalaking nakasuot ng itim, ang kanilang mga mukha ay nakatakip ng bonnet. Ang isa sa kanila ay may hawak na mahaba at nakapanlulumong baril na may silencer. Ngunit bago pa man sila makapasok ng tuluyan, isang pamilyar na boses mula sa kanilang likuran ang nagsalita. Isang boses na nagpatindig ng bawat balahibo sa aking katawan. Siguruhin ninyong malinis ang trabaho. Ayokong makakita ng kahit anong bakas na magdudugtong sa akin. Gawin nyo nang mabilis. Patayin nyo siya at gawing mukhang nagbigti. Hindi ako makapaniwala. Si Mateo. Hindi siya nakontento na utusan ng sindikato. Dahil sa kagustuhan niyang matiyak na patay na ako,
at siguradong makukuha niya ang 1 bilyong piso bago siya tumakas palabas ng bansa bukas ng umaga. Sumama siya mismo sa mga mamamatay tao. Ang kanyang kasakiman ay bumulag sa kanyang pag-iingat. At iyon ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa niya. Nang marinig ko ang kanyang utos, tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Lumabas ako mula sa dilim at tumayo sa gitna ng sala. Inilalantad ang aking sarili sa liwanag ng nag-iisang lampara. Hindi mo na kailangang mag-alala na may magdudugtong sa iyo, Mateo. Malamig kong wika. Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa buong rest house dahil ikaw mismo ang nagdala ng sarili mo sa impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Nakita ko kung paano umatras ang kanyang mga paa sa gulat nang makita akong nakatayo at naghihintay sa kanila, buhay at walang takot. Akmang itataas ng isa sa mga mamamatay tao ang kanyang baril upang iputok sa akin, ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, nakakabinging mga sirena at nakakapasong mga ilaw ang biglang sumabog mula sa lahat ng direksyon sa labas ng bahay. Basag ang mga bintana. Ang mga pulang laser mula sa mga rifle ng NBI ay sabay-sabay na tumutok sa mga dibdib ng 2 armadong lalaki at sa mismong noo ni Mateo. Ibaba ang mga sandata, pambansang kawanihan ng pagsisiyasat, paligid na kayo, sigaw ng pinuno ng operasyon sa pamamagitan ng megaphone. Gumuho ang mundo ni Mateo. Ang kanyang tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig. Ngunit habang pinapanood ko siyang kinakaladkad ng mga autoridad, isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa akin at ang mga salitang sinigaw niya ay nagpahiwatig na ang laban ay hindi pa tuluyang tapos. Huwag kang magpakasaya, Sofia. Hindi pa tayo tapos. Ang paos at nag-aalab na sigaw ni Mateo ay pumunit sa tahimik at mahamog na gabi ng Tagaytay. Pilit siyang nagpupumiglas habang kinakaladkad ng 2 matipunong ahente ng NBI patungo sa nakaparadang sasakyan ng pulisya. Ang mga pulang laser na kanina ay nakatutok sa kanyang dibdib ay napalitan ng malamig at mahigpit na posas. Ang kanyang mukha na palaging nagtatago sa likod ng maamong ngiti at kagalang-galang na tindig ay tuluyan ng nabasag. Nakita ko ang tunay na halimaw desperado, galit at punong-puno ng puot. May inihanda akong regalo para sa iyo. Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? Pagbagsak ko, isasama kita sa impyerno. Huling banta niya bago tuluyang isara ng ahente ang pinto ng sasakyan. Pinanood ko ang paglisan ng mga autoridad. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay unti-unting lumabo at nilamon ng makapal na hamog ng kakahuyan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig na sala ng aking rest house. Ligtas ako, buhay ako. Ngunit ang huling mga salitang binitawan niya ay nag-iwan ng isang malalim na kaba sa aking dibdib. Isang lason na unti-unting gumagapang sa aking sistema. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano pa ang kayang gawin ng isang taong wala nang isusugal? Hindi nagtagal, nakuha ko ang sagot. At iyon ang pinakamabigat na dagok na sumubok sa aking katatagan. Kinaumagahan, natagpuan ko ang aking sarili sa isang malamig na conference room sa loob ng punong tanggapan ng NBI. Nakaupo sa aking tabi si Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pagkabahala. Sa kabilang panig ng lamesa ay nakaupo ang abogado ni Mateo, isang sikat, tuso at mamahaling abogado na kilala sa pag-areglo ng mga pinakamaruruming kaso sa bansa. Inilapag ng abogado ni Mateo ang isang manipis na itim na folder sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang itinulak ito palapit sa amin. Ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Magandang umaga, Mrs. Ilustre. Formal ngunit may halong kayabangan niyang bati. Diretsuhin na natin ang usapan. Tama kayo, naaresto ang aking kliyente kagabi.
Ngunit bago pa man mangyari iyon, nagawa na niyang ilipat ang 300 milyong piso mula sa 500 milyong pautang ng bangko patungo sa isang offshore cryptocurrency wallet. Isang digital na kaban ng yaman na hindi saklaw ng jurisdiksyon ng Pilipinas at hindi kayang matrace ng kahit sinong ahente ng NBI. Nanlamig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang pagbilis ng pintig ng aking puso. Ano ang ibig mong sabihin? Sumandalang abogado sa kanyang upuan, nag-krus ng mga braso. Ang ibig kong sabihin, hawak ni Mateo ang nag-iisang decryption key o password ng account na yon. Ang bangko ninyo ay nagpapadala na ng notice of foreclosure. Kapag hindi ninyo na ibalik ang buong 500 milyon sa loob ng 48 oras, hihilahin nila ang kumpanya mo, ang pabrika mo, at lahat ng natitirang ari-arian na nakapangalan sa iyo. Mawawalan ng trabaho ang lahat ng empleyado mo at malulubog ka sa utang na hindi mo kayang bayaran sa buong buhay mo. Napahigpit ang hawak ni Attorney Santos sa gilid ng lamesa. Ito ay tahasang pangingikil. Blackmail ito sa loob mismo ng institusyon ng batas. Ito ay isang negosasyon, attorney, nakangising sagot ng abogado ni Mateo. Narito ang alok ng aking kliyente. Iatras ninyo ang lahat ng kasong kriminal laban sa kanya, ang attempted murder, ang estafa at ang falsification of public documents. Hayaan niyo siyang makalaya at makaalis ng bansa. Bit-bit ang natitirang 200 milyong piso. Kapag nakasakay na siya ng eroplano, ibibigay niya sa inyo ang password para mabawi ninyo ang 300 milyon at maisalba ang kumpanya ninyo. Buhay niya kapalit ng kumpanya ninyo. Kayo ang mamili. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Tinitigan ko ang itim na folder na naglalaman ng kanyang mga hinihingi. Ibibigay ko ba ang aking katarungan, ang hustisya para sa pagtatangka sa aking buhay upang iligtas ang kumpanyang pinaghirapan ko? Papayagan ko ba ang isang halimaw na makatakas at magpakasarap sa ibang bansa habang ako ay nagpupulot ng mga basag na piraso ng aking buhay? Hindi ako makikipagnegosasyon sa isang terorista, matigas at malamig kong sagot. Tumayo ako. Hindi pinapansin ang gulat na reaksyon ng kanyang abogado. Sabihin mo sa kliyente mo, mas gugustuhin ko pang makitang maging abo ang kumpanya ko kaysa makita siyang malaya at masaya. Magkikita kami sa korte. Tinalikuran ko siya at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Sumunod sa akin si Attorney Santos, pilit na hinahabol ang aking malalaking hakbang. Sofia, pag-isipan mo itong mabuti, nag-aalalang wika ng aking abogado habang naglalakad kami sa pasilyo. Kapag itinuloy natin ito, babagsak ang kumpanya. Paano ang mga tao mo? Paano ang pinaghirapan mo? Hindi babagsak ang kumpanya, attorney. Mariin kong sagot. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa daan. Mayroon siyang iniwang bakas. Imposibleng nasa utak niya lang ang password na iyon. Isang taong duwag at sakim na katulad ni Mateo ay palaging nagtatabi ng kopya o insurance sakaling may mangyari sa kanya. Kailangan nating hanapin ang taong pinagkakatiwalaan niya bago pa man siya maaresto. Napahinto si Attorney Santos, si Aling Rosa. Tumango ako, si Aling Rosa. Nang palayasin ko si Clara sa kondo, nalaman kong iniwan ni Mateo ang kanyang ina sa isang murang motel dahil pansamantalang naka-freeze ang lahat ng liquid assets niya bago maaprubahan ang malaking utang. Pinuntahan niya ang kanyang ina bago siya pumunta sa Tagaytay. Kung mayroon man siyang iniwang ebidensya o hard drive, nasa matandang iyon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ginamit namin ang tulong ni Elena upang matunton ang eksaktong lokasyon ni Aling Rosa. Naroon siya sa isang luma, madilim at mabahong motel sa isang masikip na eskinita sa Maynila. Isang napakalaking kabalintunaan sa marangyang buhay na ipinagmamalaki niya noong mga nakaraang linggo. Ang mga kamag-anak nilang dating nakikinabang sa aking pera ay biglang naglaho na parang mga bula nang mabalitaan ang pag-aresto kay Mateo. Wala silang itinira,
para sa matanda. Nang marating namin ang pinto ng kanyang inuupahang kwarto, hindi na ako kumatok. Itinulak ko ang pinto na mahina lamang ang pagkakakandado. Bumulaga sa akin ang isang napakaliit na silid na amoy amag at sigarilyo. Nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng isang lumang kama, gusgusin, gulo-gulo ang buhok at nakatulala sa kawalan. Ang mga matang dati ay puno ng pang-uuyam at kayabangan ay ngayon malalim at balot ng takot. Nang makita niya ako, napaatras siya at napayakap sa kanyang sarili. "Anong ginagawa mo rito? Wala na akong ibibigay sa iyo. Kinuha mo na ang lahat." Nanginginig niyang sigaw. Ang kanyang boses ay paos at basag. Naglakad ako palapit sa kanya. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto, mga nakakalat na damit, mga latang walang laman, at isang maliit na bag. "Nasaan ang ibinigay ni Mateo sa iyo bago siya pumunta ng Tagaytay?" Malamig kong tanong, walang bahid ng awa. "Ilabas mo ang hard drive o ang papel na naglalaman ng password ng offshore account niya. Alam kong ibinilin niya iyon sa iyo para sakaling makatakas siya, ikaw ang magdadala noon sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala siyang ibinigay sa akin." Hinawakan ko ang kanyang braso, mahigpit, sapat para maramdaman niya ang bigat ng aking galit. "Huwag mo akong subukan, ma. Nakakulong ang anak mo. Nahaharap siya sa panghabang buhay na pagkakabilanggo. Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang password na iyon, titiyakin ko na madadamay ka bilang kasabwat niya sa pagpaplano ng pagpatay sa akin. Pareho kayong mabubulok sa kulungan." Napahagulgol si Aling Rosa. Bumagsak siya sa sahig, nakaluhod sa aking harapan. Ang kanyang pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa makipot na silid. "Parang awa mo na, Sofia, wag mo siyang ipakulong habang buhay. Nag-iisang anak ko siya. Ako ang magmamakaawa sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang password, nandito sa akin, nakasulat sa isang maliit na tala-arawan na itinago niya sa ilalim ng kama. Ibibigay ko sa iyo ang buong pera mo, maisasalba mo ang kumpanya mo, pero sa isang kondisyon." Kumunot ang aking noo, nakaramdam ako ng matinding pandidiri. "Kondisyon? Nakaluhod ka na sa harapan ko, nagmamakaawa at may gana ka pang magbigay ng kondisyon?" Gumapang si Aling Rosa patungo sa ilalim ng kama. May hinila siyang isang luma at kupas na kahoy na kahon. Hindi ito ang tala-arawan na inaasahan ko. Ito ay isang kahon na parang matagal nang itinatago, balot ng alikabok at lihim. Panginginig ng kamay ang sumamang ibinukas niya ang kandado nito. "Ibibigay ko sa iyo ang tala-arawan, ibabalik ko ang kumpanya mo." Umiiyak na wika ni Aling Rosa, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. "Pero kailangan mong iatras ang kaso laban kay Mateo. Kailangan mo siyang palayain. Dahil kung hindi mo gagawin, kung itutuloy mo ang pagpapakulong sa kanya, dadalhin ko ang laman ng kahong ito hanggang sa hukay at hindi mo na kailanman malalaman ang katotohanan tungkol sa iyong anak." Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo na bumalot sa aking mga baga. Hindi ako makahinga. Ang aking anak, ang pinakamasakit na bahagi ng aking nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa pinakasulok ng aking isipan. 5 taon na ang nakalilipas. Bago pa lumago ng husto ang aking negosyo, nagbuntis ako. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagdadalang tao, bigla na lamang akong dinugo at nawala ang bata. Sabi ng doktor, sanhi raw ito ng matinding stress. Sabi ni Mateo noon, aksidente lang ang lahat. Iniyakan niya ako, yinakap at sinabing magkakaroon din kami ng iba. Ngunit ang mga salitang binitawan ni Aling Rosa ngayon ay parang isang patalim na marahas na humiwa at muling nagbukas sa lumang sugat na iyon. "Ano ang ibig mong sabihin?" bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Dahan-dahang inilabas ni Aling Rosa ang mga laman ng kahon at inilapag sa malamig na sahig, mga lumang litrato ng ultrasound,
Isang pares ng napakaliit at puting medyas na hindi man lang nasuot ng isang sanggol. At isang medikal na reseta mula sa isang lihim na klinika, may nakapirmang pangalan sa ibaba, ang pangalan ni Mateo Ilustre. Hindi aksidente ang pagkawala ng unang anak ninyo, Sofia. Garalgal na pag-amin ng matanda, ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa takot. Nagsisimula pa lamang lumago ang kumpanya mo noon. Ayaw pa ni Mateo na magkaroon ng batang magiging sagabal sa mga plano niya. Alam niyang kapag nagkaanak kayo, mapupunta sa bata ang lahat ng yaman mo at hindi niya makokontrol ng buo ang mga ari-arian mo. Napahakbang ako paatras. Parang may isang malaking bato na ibinagsak sa aking ulo. Umikot ang aking paningin. Kaya niya palihim na inihalo ang mga gamot na pampalaglag sa iyong mga pangaraw-araw na bitamina at gatas. Patuloy ni Aling Rosa. Ang bawat salita niya ay dumudurog sa aking kaluluwa. Unti-unti niya itong ipinain sa iyo sa loob ng 2 linggo hanggang sa bumigay ang katawan mo at makunan ka. Alam ko ang lahat, Sofia. Nakita ko siyang ginagawa iyon, pero nanahimik ako para protektahan ang anak ko. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang pagpatak ng aking sariling luha sa malamig na sahig, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking ipinaglaban ko at binigyan ng lahat. Hindi lamang siya isang magnanakaw, hindi lamang siya isang traitor, isa siyang mamamatay tao. Walang awang pinatay niya ang sarili naming anak para sa salapi, at ang inang nasa harapan ko, kinukonsinti ang pagpatay sa sarili niyang apo. Tinitigan ko ang maliit na puting medyas sa sahig. Ang sakit ng pagkawala ng kumpanya, ang 500 milyong pisong utang, ang mga kasinungalingan sa social media, lahat ng yon ay biglang nawalan ng halaga. Ang natira na lamang sa aking puso ay isang napakalalim at napakadilim na kawalan. Iniangat ko ang aking paningin at tumitig sa mata ni Aling Rosa. Kung akala niya ay gagamitin niya ang lihim na ito upang magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak, nagkamali siya ng ginising na halimaw. Tinitigan ko ang maliit at puting medyas na nakalapag sa malamig at maalikabok na sahig ng motel. Ang bawat hibla ng sinulid nito ay tila nagkukuwento ng isang pangarap na walang awang ninakaw mula sa aking sinapupunan. Sa loob ng 5 taon, sinisi ko ang aking sarili. Pinaniwala ko ang aking isipan na ako ang may kasalanan, na marahil ay masyado akong nagpakapagod sa pagpapalago ng aming negosyo kaya hindi kumapit ang bata. Binuhat ko ang mabigat na konsensyang iyon araw-araw, habang ang lalaking may hawak ng kutsilyo ay natutulog ng mahimbing sa aking tabi. Umaagos ang mga luha sa aking mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga patak ng likidong apoy na naghuhugas sa huling natitirang hibla ng aking pagiging martir. Ibinigay ko na sa iyo ang katotohanan, Sofia. Garalgal na pagmamakaawa ni Aling Rosa, patuloy na gumagapang at sinusubukang abutin ang laylayan ng aking damit. Pumunta ka na sa mga ahente, iatras mo ang mga kaso, iligtas mo ang kumpanya mo at palayain mo ang anak ko. Nagawa ko na ang gusto mo. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin. Tinitigan ko ang matandang babae sa aking harapan. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding desperasyon. Ang kaisipang hawak niya ang alas na magliligtas sa buhay ng kanyang anak. Akala niya, sa pagbubunyag ng karumal-dumal na krimeng ito, mapipilitan akong sumunod sa kanilang mga kondisyon. Isang mahina at mapaklang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na nagpatindig sa sarili kong mga balahibo. Iligtas ang kumpanya. Malamig kong bulong. Ang aking boses ay parang hanging nagmumula sa isang libingan. Pinulot ko ang mga lumang litrato ng ultrasound, ang reseta ng gamot at ang maliit na medyas. Mahigpit ko itong hinawakan at itinapat sa aking dibdib, malapit sa aking nagdurugong puso. Wala na akong pakialam sa kumpanyang iyon.
Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa, napatigil siya sa pag-iyak. Ano? Ang 500 milyong utang. Ang 300 milyong itinago niya. Kapag hindi mo kinuha ang password, mawawala ang lahat sa iyo. Lumuhod ako upang magpantay ang aming mga mukha. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa, kundi purong puot ng isang inang inagawa ng anak. Hayaan mong kunin ng bangko ang mga gusali. Hayaan mong kunin nila ang mga makina, ang mga lupa at ang mga sasakyan. Maaari akong magsimula muli mula sa wala. Kikitain ko ulit ang pera. Ngunit ang anak ko, may babalik ba ng password na iyon ng buhay ng batang pinatay ng sarili mong anak? Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang panga. Napadaing siya sa sakit, ngunit hindi ko siya binitawan. Akala mo ba ginamit mo ang lihim na ito para iligtas si Mateo? Nagkakamali ka. Ibinigay mo lamang sa akin ang huling pako para sa kanyang kabaong. At dahil alam mo ang buong pangyayari at itinago mo ang krimeng ito sa loob ng 5 taon, isasama kita sa impyerno, kinasabwat ka sa pagpatay. Binitawan ko siya at marahas na tumayo. Ang mga tili at hagulgol ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na silid, nagmamakaawa at isinisigaw ang aking pangalan, ngunit isinara ko ang pintuan ng walang paglingon. Paglabas ko ng motel, bumagsak ang malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humampas sa aking balat, tila nakikisimpatiya sa pag-aalboroto ng kalangitan at ng aking kaluluwa. Nag-aabang si Attorney Santos sa loob ng aming sasakyan. Nang makapasok ako, agad niyang napansin ang kakaibang aura na bumabalot sa akin. Wala na ang nag-aalalang negosyante. Ang nakaupo sa kanyang tabi ay isang babaeng handang pumatay gamit ang batas. Sofia, nakuha mo ba? Sinabi ba niya kung nasaan ang password ng offshore account? Mabilis at nag-aalalang tanong ng aking abogado. Inilapag ko ang lumang kahoy na kahon sa ibabaw ng aking hita. Binuksan ko ito at ipinakita sa kanya ang mga nilalaman. Kumunot ang noo ni Attorney Santos. Hindi maintindihan kung bakit mga lumang gamit ng sanggol at reseta ang dala ko sa halip na isang digital key o dokumento ng bangko. Hindi ko na kailangan ng password, attorney. Matigas kong utos habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang paghampas ng ulan. I-pull out mo ang lahat ng negosasyon sa abogado ni Mateo. Ipaalam mo sa bangko na maaari na nilang simulan ang proseso ng pagkuha sa mga ari-arian ng kumpanya. Ibebenta ko ang mga natitirang personal na alahas at tagong yaman ko upang bayaran ang mga benepisyo ng mga empleyado bago tuluyang isara ang negosyo. Baliw ka ba, Sofia? Napasigaw si Attorney Santos, hindi makapaniwala sa aking mga sinasabi. Ito ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Bakit mo isusuko ang lahat ng ganun-ganun na lamang? Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay tila mga basag na salamin dahil ang kaso natin ngayon ay hindi na tungkol sa pagnanakaw o estafa, attorney. Tungkol na ito sa pagpatay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Aling Rosa, ang paglason sa aking mga bitamina, ang sinadyang pagpapalaglag upang hindi magkaroon ng tagapagmana ang aking yaman bukod kay Mateo. Habang nakikinig si Attorney Santos, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Napatakip siya sa kanyang bibig at hindi napigilang mapamura sa tindi ng kasamaang natuklasan namin. Wala na siyang sinabi pa. Nauunawaan niya na sa labanang ito, walang halaga ang anumang papel de bangko kung itatapat sa buhay ng isang inosenteng sanggol. Kinabukasan, bumalik kami sa punong tanggapan ng NBI. Ang hangin sa loob ng interrogation room ay malamig, amoy kape at lumang papel. Nakaupo si Mateo sa kabilang panig ng bakal na lamesa, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Nang bumukas ang pinto at pumasok ako kasama ang pinuno ng investigasyon, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Akala niya ay naparito ako upang lumuhod at magmakaawa para sa password ng kanyang cryptocurrency account. Sabi ko na nga ba at babalik ka, Sofia? Nakangising bungad ni Mateo, sumasandal sa kanyang upuan at nag-cruise ng mga braso kahit nakaposas. Nahimasmasan ka na ba? Naisip mo na bang mas mahalaga ang kumpanya at reputasyon mo kaysa sa pride mo? Nasaan ang mga papeles para sa pag-atras ng kaso? Pipirmahan ko na para mabigay ko na ang kapalit na gusto mo. Hindi ako umupo. Naglakad ako palapit sa bakal na lamesa. Ang tunog ng takong ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tinitigan ko siya ng malapitan. Tinitigan ko ang mukha ng lalaking minsan kong minahal at wala akong nakita kundi isang halimaw na nagkukubli sa anyong tao. Kinuha ko ang isang brown envelope mula sa aking bag. Dahan-dahan, inilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang mga nilalaman nito. Una, ang reseta ng gamot na may pirma niya. Pangalawa, ang kopya ng sinumpaang salaysay ni Aling Rosa na kinuha ng mga ahente kagabi. At panghuli, ang maliit na puting medyas ng sanggol. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Mateo. Ang kanyang kayabangan ay tila yelong natunaw sa sikat ng araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipat-lipat ang paningin mula sa maliit na medyas patungo sa aking malamig na mukha. Namutla siya at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Ano ito? Saan mo nakuha ang mga ito? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay biglang naging maliit at puno ng takot. Galing mismo sa ina mo, Mateo. Malamig kong sagot. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pilit kong ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ang inang inaakala mong magtatago ng mga lihim mo habang buhay. Ibinenta niya ang kaluluwa mo sa pag-asang mapapatawad kita. Ngunit nagkakamali kayong dalawa. Yumuko ako at inilapit ang aking mukha sa kanya. Wala akong pakialam sa 500 milyong piso. Wala akong pakialam kung sunugin ng bangko ang kumpanya ko. Isusuko ko ang lahat ng sentimo sa pangalan ko. Makita ko lang na mabubulok ka sa pinakamadilim na selda ng Muntinlupa dahil sa kasong parricide at intentional abortion. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa hawla mo, Mateo. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa anak natin. Nagwala si Mateo. Tumayo siya at tinangkang hablutin ang mga ebidensya sa ibabaw ng lamesa, ngunit mabilis siyang idinikdik ng mga ahente ng NBI pabalik sa kanyang upuan. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Nanay ko mismo ang sumira sa akin. Humahagulgul niyang sigaw. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Nagpupumiglas habang hinihigpitan ng mga ahente ang hawak sa kanyang mga balikat. Tinalikuran ko siya. Handa na akong lumabas ng silid. Nakuha ko na ang katarungang matagal ko nang pinapangarap. Ang halimaw ay tuluyan nang natalo ng kanyang sariling kasakiman at ng katangahan ng kanyang ina. Ngunit bago pa man ako makahakbang palabas ng pintuan, isang nakakabinging halakhak ang biglang umalingaw-ngaw mula kay Mateo. Isang halakhak na puno ng kabaliwan, desperasyon at itim na malisya. Sige! Ikulong niyo ako, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatitig sa aking likuran. Ipabulok niyo ako rito. Pero akala mo ba, Sofia, ako lang ang nagplano ng lahat ng ito? Akala mo ba kaya ng isang simpleng asawa na dayain ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas, ilipat ang 500 milyon at pekein ang lahat ng pirma mo nang walang tulong sa loob? Napahinto ako. Ang malamig na panginginig ay muling gumapang sa aking gulugod. Lumingon ako sa kanya. Ngumisi si Mateo, isang ngiting punong-puno ng lason. Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo kung bakit napakadaling nakuha ni Elena ang laptop na naglalaman ng mga ebidensya? Kung bakit alam na alam ng bangko ang lahat ng galaw mo? Hindi ako nag-iisa sa pagpapabagsak sa iyo, Sofia. Ang taong kasabwat ko sa lahat ng ito, ang taong nagbigay sa akin ng ideya kung paano ubusin ang yaman mo, ay ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buhay mo. Tinitigan ko siya.
Pilit na inaaninag kung nagsisinungaling siya upang sirain ang aking isipan o kung may panibagong demonyong nakatago sa likod ng mga taong itinuturing kong kakampi. Sino ang taong iyon? At anong bagong bangungot ang naghihintay sa akin sa labas ng rehas na ito? Ang nakakabinging halakhak ni Mateo ay tila sumuot sa bawat sulok ng malamig na interrogation room. Umalingaw-ngaw ito sa aking mga tainga, isang tunog na nagdadala ng itim na malisya at matinding desperasyon. Nakatayo ako ilang hakbang mula sa pintuan, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang mga salitang binitawan niya na may kasabwat siya, na ang taong pinagkakatiwalaan ko ang nagtraidor sa akin ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isang baso ng malinis na tubig. Sino? Si Attorney Santos na nagpuyat at isinugal ang kanyang lisensya upang iligtas ako? O si Elena na umiyak sa aking harapan at isinuko ang laptop na naglalaman ng mga ebidensya? Tinitigan ko si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, may nakapaskil na demonyong ngiti sa kanyang mga labi. Tuwang-tuwa siya na nakita ang panandaliang paghinto ko, ang bahagyang paggalaw ng aking mga mata na nagpapahiwatig ng pag-iisip. Akala niya, sa huling pagkakataon, nagawa niya akong kontrolin. Akala niya ay matagumpay siyang nakapagtanim ng binhi ng pagdududa na wawasak sa aking katinuan kahit na siya ay nakakulong. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang nakakaawang anyo, nakasuot ng kulay kahel, nakaposas at walang kalaban-laban sa pagitan ng mga ahente, unti-unting luminaw ang aking isipan. Ang lason ay hindi tumalab. Isang mahinahon at mapayapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naglakad ako pabalik, isang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng malamig na bakal na lamesa at tiningnan siya ng may matinding awa. Hindi galit, hindi takot, kundi purong awa. Kaawa-awa ka, Mateo. Malumanay kong bulong. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Kumunot ang kanyang noo, hindi inaasahan ang aking reaksyon. Anong sinasabi mo? Baliw ka ba? Sinabi ko na sa iyo, pinagtataksilan ka ng sarili mong mga tao. Hindi, umiling ako. Sinusubukan mo akong lasunin. Gusto mo akong mag-isa. Gusto mong maranasan ko ang takot na nararamdaman mo ngayon ang mapag-isa, ang walang mapagkakatiwalaan, ang mabaliw sa kakaisip kung sino ang susaksak sa likod ko. Dahil ganyan ka, ganyan ang takbo ng isip ng isang traidor. Iniisip mong lahat ng tao ay katulad mong walang paninindigan at madaling mabili ng pera. Umigting ang panga ni Mateo. Sinubukan niyang magsalita ngunit pinutol ko siya. Pero hindi ako katulad mo, at lalong hindi katulad mo ang mga taong pinili kong makasama. Patuloy ko, ang boses ko ay matatag at hindi natitinag. Kung totoong kasabwat mo si Elena o si Attorney Santos, hindi sana ako nakatayo rito ngayon bilang malayang tao. Hindi sana nabunyag ang kasamaan mo. Ginamit mo na ang huling baraha mo, Mateo, at katulad mo, isa itong malaking kasinungalingan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita ko ang tuluyang pagguho ng kanyang ilusyon, ang huling sandata na inaasahan niyang sisira sa aking kinabukasan ay napulbos sa mismong harapan niya. Hayaan mong dalhin mo ang lason na iyan sa loob ng iyong selda, huling wika ko sa kanya. Habang buhay kang mabubulok sa pag-iisip kung paano ka natalo ng babaeng inakala mong tanga. Paalam, Mateo. Tinalikuran ko siya at tuluyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga desperadong sigaw at pagmumura ay tuluyan ng isinara ng makapal na bakal na pintuan. Paglabas ko sa pasilyo ng NBI, naghihintay sina Attorney Santos at Elena. Bakas sa kanilang mga mukha ang labis na pag-aalala para sa akin. Nang makita nila akong naglalakad palapit, malaya at walang bakas ng luha, sabay silang nakahinga ng maluwag. Tinitigan ko silang dalawa. Sila ang mga taong nanatili sa aking tabi noong mga panahong wala akong kahit ano, noong mga panahong ang buong mundo ay nakatutok sa akin upang ako'y husgahan.
Niyakap ko si Elena at kinamayan ko si Attorney Santos ng mahigpit. Walang puwang ang pagdududa sa isang pusong nakakita ng tunay na katapatan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang mga gulong ng hustisya na kadalasang mabagal ay naging mabilis at walang sinasanto dahil sa bigat ng mga ebidensyang inilatag namin. Sa huling araw ng pagbasa ng sakdal, umulan ng malakas sa Maynila. Nakaupo ako sa loob ng korte, tahimik na nakikinig. Nang basahin ng hukom ang pinalhahatol, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo para sa pinagsama-samang kaso ng parricide at syndicated estafa, hindi na nakapagsalita si Mateo. Wala ng kayabangan, wala ng luha. Nakatitig lamang siya sa kawalan, tila isang patay na kaluluwang naglalakad sa lupa. Si Clara, na piniling tumestigo laban sa kanya upang maiwasan ang pagkakakulong, ay tahimik na umalis ng Maynila. Dala-dala ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, bumalik siya sa kanilang maliit na probinsya. Hindi ko siya binigyan ng kahit anong pera, ngunit hindi ko rin siya idinawit sa mga kasong sibil. Natutunan na niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang pangarap na itinayo sa panlilinlang ay guguhurin sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pinakakawawa sa lahat ay si Aling Rosa. Matapos ang pag-aresto sa kanyang anak at ang pagkawala ng lahat ng yaman, tuluyan siyang tinalikuran ng kanyang mga kamag-anak. Nang walang matirhan at walang makain, unti-unting bumigay ang kanyang katinuan. Nabalitaan ko mula sa isang dating empleyado na madalas siyang makita sa mga kalye ng Quiapo, gusgusin, nakikipag-away sa hangin at pilit na isinisigaw sa mga nagdaraan na siya ay ina ng isang bilyonaryong CEO. Ang babaeng naging sakim sa pera ay naparusahan sa pamamagitan ng pagkawala ng sarili niyang isipan. Isang hapon, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina. Tinatanaw ko ang ginintuang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hindi naranasan. Hindi ko hinayaang makuha ng bangko ang kumpanya ko. Ibinenta ko ang ilang personal na ari-arian at nakipagkasundo sa mga mamumuhunan upang unti-unting bayaran ang mga natitirang obligasyon. Ang negosyong pinaghirapan ko ay nanatiling nakatayo, mas matibay at mas may puso para sa mga empleyadong hindi ako iniwan sa oras ng matinding krisis. At bilang pag-alala sa anghel na hindi ko man lang nasilayan, nagtayo ako ng isang pundasyon, isang kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at para sa mga inang nawalan ng anak. Doon ko natagpuan ang tunay na kahulugan ng aking yaman. Ang pera ay hindi para ipambili ng pagmamahal o kontrolin ng ibang tao. Ito ay isang instrumento upang magbigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Huminga ako ng malalim, pinapanood ang paglubog ng huling sinag ng araw. Nakangiti ako, wala ng pait, wala ng bigat. Natutunan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang sirain ang buhay ng mga taong nanakit sa iyo. Ang pinakamatamis na pagganti ay ang patuloy na mabuhay ng may dignidad, kagalakan at kapayapaan na kailanman ay hindi nila kayang nakawin. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang gabi at umiilaw ang buong syudad, isang katanungan ang malumanay na dumaan sa aking isipan. Kung sakaling mag-cruise muli ang aming mga landas sa kabilang buhay, kung saan wala ng yaman o kasinungalingan, may matitira pa kaya sa aking puso kundi purong pagpapatawad o mananatiling nakaukit ang mga peklat ng nakaraan hanggang sa dulo ng walang hanggan?